Nagdadalawang isip si Cassie kung papasok siya sa recording studio o hindi. Kasalukuyang gumagawa ng recording ang Atlanta kabilang si Caspian. Hindi nila kung paano kakausapin ang binata. Nagluto pa naman siya ng pagkain para dito at inilagay iyon sa isang asul na paper bag. Sana hindi pa rin nagbabago ang paborito nitong kulay. Sana ay mahilig pa rin ito sa pagkain. Kumakabog ang dibdib na sumilip siya sa pintuan. Nabungaran ni si Caspian at ang isang magandang babae na masayang nag-uusap. Napadako ang tingin niya sa pagkain at ilang sandali pa ay sinusubuan na ng babae si Caspian. Dahan-dahan siyang tumalikod. Pinigil niya ang sariling mapaiyak. Mukhang nahuli na siya. Masyado siyang naging ma-pride na at tinulak niya si Caspian palayo sa kanya. He deserved someone who could make him happy. Hindi isang tulad niya sa sakit lang ang idinulot dito. Bumuntong hininga siya kapag kuha na itinapon niya sa basurahan ng paper bag. Siguro mas mabuti kung tanggapin na lamang niyang hindi sila para sa isa't isa ni Caspian. Nakailang hakbang na siya palis daw nang marinig niyang tinawag siya ni Caspian. Cassie! Napalunok siya bago lumayon dito. Kinuha nito ang paper bag na itinapon niya sa basurahan. Para sa akin ba to? Tanong nito. Hindi niya magawang ibuka ang bibig para sumagot. Tumango na lamang siya. He smiled. Alam mong lahat ng pagkain niluto mo ay kakainin ko. Hindi na niya napigilang mapahagulhol. Agad naman itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. His smiles invaded her senses. Feeling her heart's longing, lalong lumakas ang paghagulhol niya. Masuyong hinagod-hagod ni Caspian ang likod niya. Habang salitang hinahatkan ng kanyang buhok, hanggang sa kumalma siya. They sat on a bench and held each other's hands for what seemed like eternity. Matagal silang hindi nag-imikan. Nakontento na lamang sila na magkahawak ang mga kamay na para bang ayaw na nilang malayo sa isa't isa. So alam mo na ngayon, mahinang sabi nito maya-maya at saka siya hinapit palatuwit sa katawan nito. Kagabi ko lang nalaman, nadulas si Steven at nasabi niyang lahat sa akin. I hate him. Funny, iyon din ang sinabi niya sa'yo. I hate him for taking you away from me. Hindi mo alam kung gaano katindi ang takot na naranasan ko sa loob ng 5 taon sa isiping mawawala ka na sa akin. Mr. Howard, I think you still have a lot of explaining to do. Hindi ko pa alam kung paano magsisimula. Why don't you start at the beginning? Ngumiti ito pagkatapos ay bumuntong hininga. Ang pagmamahal ko sa iyo ang naging ugat ng lahat-lahat. Hindi lingid sa iyo ang alitan sa pagitan namin, Steven. Lalong tumindi yun nang ako ang piliin at mahalin mo sa aming dalawa. Pakiramdam niya ay kinuha ko ang lahat ng mga dapat ay para sa kanya. Kaya bilang ganti, binalak niyang kunin din ang lahat-lahat sa akin. Sinamantala niyang pagpili sa akin ni Papa bilang tagapagmana ng mga negosyo namin. Kinumbinsi niya si Papa na pag-aralin ako sa Amerika para masiguro ang paglago ng negosyo namin. Iyon ang unang hakbang niya para mapalayo ako sa iyo. Sunod ay sinabi niya kay Papa na dapat maging kakampi namin ang mga kalaban namin sa negosyo, ang mga maaaring maging possible threats ng kumpanya. At mangyayari iyon kung pakakasalan ko si Celine since sa akin may gusto si Celine. Their company was more favorable than ours and of course I said no to all. Nagsimula ang problema ko nung pumayag si Celine sa kasal. Doon niya inamin sa harap ni Papa at sa mga magulang niya na matagal na niya akong gusto. Doon ko inamin na nobya na ako. Ikaw yun, na ikaw ang bala kong pakasalan. Hindi pumayag si Celine. Sa halip ay nagbanta siyang pababagsakan niya ang kumpanya namin. Natakot si Papa kaya pumayag siya sa kasalan. However, I tried to sway Papa by saying na papayag na akong mag-aral sa Amerika at isasalba ko ang negosyo namin. Huwag lang niya akong ipakasal kay Celine. My father agreed. Noong araw din yun ay sinama kita sa party ni Celine upang ipakita sa kanya na seryoso ako sa iyo. Noong gabi rin yun ay sinabi ko sa kayo ang bala kong pag-aaral sa ibang bansa. I was very scared that time pero pinilit kong magpakatatag para sa iyo. Nagagawin ko ang lahat para hindi ka mawala sa akin. Pero ang hindi ko alam, mayroon pang isang masamang plano sa Steven. I woke up one morning and was forced to marry Celine. Tinakot kasi ni Steven si Papa na mawawala ng tuluyan ang lahat ng kabuhayan namin kung hindi ko pakakasalan si Celine. Kaya kinausap ako ni Papa na pakasalan lang si Celine para lubusan na siyang mapanatag. However, nung nasa altar na kami ay kinausap ko si Celine. I said sorry and I told her na hindi siyang babaeng nais kong dalhin sa harap ng altar. She was so humiliated and marched out of the church. Muli akong nangako kay Papa na isasalba ko ang negosyo namin sa abot ng aking makakaya. Kaya naman sa ikalawang araw pagkatapos ng kasal, dapat namin ni Celine ay pinapunta niya ako sa Amerika. Gusto sana kitang kausapin para ipaliwanag ang lahat.
Pero wala na akong pagkakataong gawin iyon. Bukod pa sa hindi na rin kita makita ng mga panahong iyon. Nalaman ko na lang na nag-transfer ka pala sa ibang school. Nalaman ko rin kay Steven na napanood mo kami kinakasal ni Celine. I almost killed him then. So nag-aral ako sa Amerika at habang nag-aaral ako, ay pinamamahalaan ko rin ang ibang mga negosyo namin. Dobling hirap ang dinanas ko dahil habang iniisip ko ang mga problema sa negosyo namin, ay iniisip din kita at ang sitwasyon natin. Destiny has tortured us so much. Kinunta ko si Nakil at nagpaliwanag ako sa kanila. Sila rin ang inutusan kong magbantay sa iyo habang nasa malayo ako. Sinabi ko sa kanila na siguruhin nilang walang ibang lalaking lalapit sa iyo. And I told them na wala silang sasabihin sa iyo. Na ako ang maglilinaw ng lahat sa iyo. At gusto ko kapag nangyari yun, ay talagang malinaw na ang lahat ng problema sa pagitan natin. Matagal niyang tinitigan ang binata. Her heart ached for him. Maisip pa lang niya ang mga pinagdaanan nitong hirap ay labis ng bigat ang dulot niyon sa dibdib niya. She pressed her lips slightly upon him. I love you. Patawarin mo ako na hindi kita pinagtiwalaan. Pero dapat ka rin sisihin. Kung sinabi mo ba naman sana lahat sa akin noon, edi wala sanang problema. Pinindot nito ang tungki ng ilong niya. Like I've said, wala nang chance bukod pa hindi na kita mahagilap by that time. Besides, I don't want to burden you. I love you. Napangiti siya sa sinabi nito. Sa katunayan, nag-uumapo ang ligaya sa puso niya. He was hers and hers alone. Pumikit siya nang ilapit ito ang mukha sa kanyang mukha. Pero bago pa maglapat ng kanilang mga labi, ay may naalala siya kaya bigla niya itong itinulok. Teka lang, sino yung babaeng may pasubo-subo pa sa'yo kanina? Mataray na tanong niya rito. Natawa ito. Akala ko may tiwala ka na sa akin. Gusto ko lang malaman kung sino yun, no? Dapat dumistansya na siya ngayong pag-aari na kita. Hindi ko akalain na selfish ka. Ayoko lang na may kahati. I want you to be mine alone. His smile was heartwarming. Pinsan ko yun. Ipinapatikim lang niya sa akin ang luto niya kung pasado na. Ibibigay kasi niya yun sa boyfriend niya. Okay, I believe you. Ipinilupot niya ang braso sa leg nito upang tapusin ang naudlot na halik nila. Pero hindi pa man naglalapat ang mga labi nila. Ay naghiwalay na sila nang makarinig sila ng malakas na palakpakan. Paglingon nila ay pinagmula na yun ay nakita nila si Nakil, Tadama at Paris. Sa wakas, Nakil. Congratulations! Wika naman ni Tadama habang panay ang tukso ni Paris sa kanila. Nagkatawan na lamang sila ni Caspian. Kapag kuwan ay bumaling ito sa kanya. Alam mo bang kanina pa ako nanggigilil sa iyo? Please don't me have for any longer. Nawat, tawa siya. Mari ay lumubo ang puso niya sa kaligayahan. Mamaya na kapag nakalis na ang mga damo, sabi niya. Ignore them, he said in his silence her protest with the earth-shaking kiss. Muling pumalakpak si Nakil, Tadama at Pars, but at that moment, she didn't care anymore. Naging masaya ang lahat sa napabalitang pagbabali kanina Cassie at Caspian. Muli silang nagsama-sama at nagdiwang sa bahay ni Tadama at Yuhiko. Kung ano-ano na lang naisipan nilang gawin, nariyan ang mag-courage sila, maglaro ng baraha at syempre ay magkaraoke sila. Nang si Caspian na ang kumanta ay panay ang tukso sa kanya ni Tadama at Pars, pero hindi niya hindi yun sapagkat nakatutok ang buong atensyon niya sa kanyang boyfriend. Hindi pa rin siya makapaniwala na heto ito ngayon. Kasama niya at kinakantahan siya. Walang pagsila ng kaligayahang pumuno-puno sa puso niya na kulang na lang ay sumabog iyon. Everything seems to be where it was meant to be. Miss Cassie Mulbar, wika ni Caspian pagkatapos nitong kumanta. May itatanong ako sa iyo. Naghiyawan ang mga kasama nila. Ayan na, kinikilig na sabi ni Artsy. Hindi niya pinansin ang mga ito. Nakatingin lang siya sa kanyang kasintahan habang nakangiti rito. Yung ipinarserve ko sa daliri mo, nandyan pa rin ba? Tumingin siya sa kanyang daliri at saka itinaas iyon para ipakita rito na suot niyang pulang rubber band na ibinigay nito. Mula nang magkaayos sila nito, ay sinuot na uli niya iyon. Only you can put a ring on my finger. His smile was so devastatingly adoring. Lumapit ito sa kanya habang may dinudukot ito sa bulsa nito. Isang maliit na box na blue ang kulay. Binuksan ito yun at kinuha mula raw ng singsing. Lumuhod ito sa harap niya. Miss Mulbar, will you marry me? Maraming tao ang napapaiyak sa iyo pero sa mga tao lang na may espesyal sa puwang sa puso mo ang kaya kang paiyakin sa sobrang ligaya. She threw herself at Caspian and hugged him tightly. Yes. Then I guess it's a double wedding. Wika ni Kale. Nangislap ang mga mata ni Artsy. She agreed and so did Caspian. Madaling araw na nang makauwi si Cassie sa kanila. Inihatid siya ni Caspian. Nangakmang tatalikod na siya papasok sa gate ay pinigilan siya nito sa braso. Nagtatakang nilingon niya ito.
Lalo siyang nagtaka nang mapansin niyang namumula ang mukha nito. Namumula lamang ang mukha nito kapag may gusto itong sabihin na hindi nito masabi. Ano? Never mind. Ano ito saka nag-iwas ng tingin. Sige na sabihin mo na. O joke niya rito. Lalong namula ito. Ibig na niyang matawa pero pinigilan niyang sarili. Baka lalong hindi nito masabi ang gusto nitong sabihin. Can I sleep with you tonight? Kapwa sila natigalgal sa sinabi ito. When I mean is, gusto kong matulog na katabi ka. Yun lang. Wala akong ibang gagawin pangako. She was still too shocked to say anything. Wala akong ibang gagawin. It's just that, ang tagal kitang hindi nakasama. Kung pwede lang kitang kayakapin buong araw ay gagawin ko. Kaso hindi pwede. Kaya kahit paano gusto kitang mayakap buong gabi. Naiintindihan nito. Masyado nilang namiss ang isa't isa. Gusto rin niya itong makapiling buong gabi. They had been apart for 5 years. One night together wouldn't hurt. At saka ikakasal na rin naman silang dalawa. Ayos lang kung ayaw. Sino may sabing ayaw ko? Basta magbibehave ka, ay pwede ka nang pumasok sa bahay. Sabi niya rito. Bago siya nagpatiunang pumasok sa bahay, ay hindi nakaligtas sa pansin niya ang pagkislap ng mga mata nito bago ito sumunod sa kanya. Walang kaalam-alam ang dalawa na kanina pa siya nakamasid sa mga ito. Punong-puno siya ng pagkamuhi. Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang nararapat para sa kanya. Pagkatapos ng recording ng Atlanta para sa bagong album nila, ay nagkaroon si Capshaw ng hindi inaasahang bisita. Paglabas niya sa studio ay kampanteng nakaupo si Steven sa isang bench at hinihintay siya. Hindi niya napigilang umahon ng galit sa dibdib niya. Anong ginagawa mo rito? Hey, chill bro, sabi nito saka ngumiti sa kanya ng nakakaloko. Don't call me bro, wala akong kapatid na hayop. Tumayo ito at hinarap siya. Watch your words, huwag ka na uling magpapakita sa akin. Huwag na huwag kang tatangkang lapitan si Cassie. Alam mo ba, ikaw lang ang marunong magbanta, he said with an evil smile. Ano ang ibig mong sabihin? Kung inaakala mong paglalayo mo uli kami ni Cassie, nagkakamali ka. Ikaw na mismo ang dahilan kung bakit naging matatag ang relasyon namin ngayon. Well, the future is full of surprise. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Just a piece of advice. Be careful. Tinapik nito ang balikat niya saka ito umalis. Naiwan siyang ngit-ngit na ngit-ngit. Mukhang wala itong balak na magpatalo. Nakakala pa naman niya ay makakahinga na siya ng malugag. Pero mukhang hindi titigil ang tarantadong kapatid niya hanggat hindi ito na naaagaw sa kanya si Cassie. Protective siya sa kanyang kasintahan pero alam niyang hindi yun sapat. Mukhang kailangan niyang doblehin ang pagbabantay rito. Walang nakakaalam kung ano ang sunod na gagawin ni Steven. Kung nagkaroon ng hindi inaasahang bisita si Caspian ay higit na hindi inaasahan ni Cassie ang naging bisita niya ng umagang iyon. Magandang umaga. Bati sa kanya ng isang lalaking may edad. Mukhang foreigner ito. Halatang matagal na itong nakatira sa bansa dahil tuwid ang pagsasalita nito ng Tagalog. Ikaw ba si Cassie Malvar? Tanong nito. Opo, magalang na sagot niya rito. Sigurado siya na sa pagkakataon lang na yun ay nakita ang matanda. Pero bakit pakiramdam niya ay nakita na ito dati? He looked very familiar to her. Saka lang niya naalala kung sino ito ng mato ng mga mata niya sa brown na mata nito. Habang nakatingin siya sa mga mata nito, tilang tinitingnan niya ay ang mga mata ni Caspian. Napasinghap siya. Mr. Howard? Ngumiti ito. Lalo itong naging kahawig ni Caspian. I'm Vane Howard. Pwede ka bang makausap iya? Sige po, pasok po kayo sa loob. Hindi magkanda-ugagang pag-imbita ni Hero. Paano nito nalaman kung saan ang bahay niya? Walang sinasabi si Caspian sa kanya na pupunta ng araw na yun ang ama nito sa bahay niya. Ano ang sadya ng matanda sa kanya? Balak ba nitong paghiwalayin sila ni Caspian? Pakikiusapan pa siya nito na huwag ituloy ang pagpapakasal nila ng anak nito. Hindi siya makapapayag. Minsan na itong namagitan sa relasyon nila ni Caspian, kaya hindi na ito hahayaang paghiwalayin uli sila ng kasintahan niya. Sa pagkakaalam niya ay nagawa na ni Caspian ang role nito sa kasunduan at doat ng ama nito. Kaya wala siyang makitang dahilan kung ano ang sadya ng matanda sa kanya. Ano po ang gusto niyo, sir? Coffee or juice? Alok niya nang makaupo ito sa sopa. Hindi mo na kailangang magpaka-formal sa akin eh. Tulad malapit na kayong maging mag-asawa ni Caspian. Tawagin mo na lang akong papa kung okay lang sa'yo. Po, nagulat siya sa sinabi nito. His face flooded with repentance. Marahil ay pinagtataka mo ang biglang pagsulpot ko iya. Narito ako para humingi ng tawag sa'yo. Po, wala siyang maapuhap na sasabihin. Hindi pa rin kasi lubusang maproseso ng isip niya ang sinabi nito. Patawarin mo ako iya. Isa ako sa mga dahilan ng pagkakalayo ninyo noon ni Caspian. Matalino at magaling ang anak kong iyon.
Noong panahong iyon ay kailangan siya ng negosyo namin. Wala akong iniisip noon kundi ang kabuhayan namin. Baliwala ko ang emosyonal na pangangailangan niya. Binaliwala ko ang malaking pagmamahal niya sa iyo. Tinitigan niya ng buong pagkamanha ang mukha ng matanda. Wala po kayong kasalanan. Si Steven po ang nagplano ng lahat para maghiwalay kami ni Caspian. No, kung hindi ako sumang-ayon kay Steven, hindi sana nasaktan si Caspian at hindi sana kayo nagkahiwalay. Wala akong inisip kundi ang negosyo namin. Gusto sana niyang sumang-ayon sa sinabi nito, pero nakita niyang matinding pagsisisi sa mukha nito. Sapat na iyon para mapatawad niya ito. Biktima lang po tayong lahat ng mga pangyayari. Sana ay mapatawad mo ako, Iha. Initian niya ito. Patawad ko na po kayo. Ngumiti ito. Maraming salamat, Iha. Mahal na mahal ka ni Caspian. Alam ko po, mahal na mahal ko rin po ang anak mo. Masaya akong manigan sa iyo, Iha. I almost made a big mistake ng making my son marry a woman he didn't love. Alam mo bang hindi ko minahal ang ina ni Steven? Umiling siya. All did she know about it? Isang arranged marriage ang namigitan sa amin, Divina. His eyes were filled with sadness. Unlike my son, I wasn't able to fight for my life. Ang totoong mahal ko ay ang ina ni Caspian na si Stephanie. Alam mo bang nagulat ako sa ginawa ni Caspian ng araw ng kasal nila ni Celine? Buo ang loob niya na tinanggihan sa Celine kahit alam niya ang kapalit ng pagtanggi niya ay ang pagkawala ng mga kabuhayan namin. I should let him know he wasn't afraid of the threat. He was more than afraid of losing you. Nang mga sandali ring iyon ay namulat ako sa katotohanan. Hindi ako nagalit sa kanya. Sa halip ay pinagmamalaki ko siya. Narealize ko na ganun din dapat ang ginawa ko nang isakasal kami ni Divina. Dapat ay nagkaroon ako ng lakas na loob na tumanggi para hindi ko nasaktan ang babaeng mahal ko. Labis akong nagsisisi sa mga maling nagawa ko sa kaduwagan ko. Tila lumubo ang puso niya sa sinabi nito. She resented herself for thinking negative things about Caspian these past few years. Maraming salamat, Iha. At natanggap mo pa rin si Caspian pagkatapos ng ginawa niya. Pagkatapos niyang hindi magpakita sa iyo ng 5 taon. Hindi po ako tumigil sa pagmamahal sa anak niyo. Handa po akong patawarin at tanggapin siya kahit ilang beses pa siyang magkamali. Panatag ako at ikaw ang mapapangasawa niya, Iha. Sigurado po ba kayong hindi kayo tatanggi? Kung ano tang noon ito. Hindi. Bakit mo naman nasabi yan, Ian? Hindi po kami hirap na pamilya pero hindi rin po kami mayaman. Wala po akong maiaambag para mapalago ang mga negosyo niyo. Chakal. Si Caspian ang bahala sa bagay na ni Ian. Wala na akong pakialam kahit ikaw na ang pinakamahirap sa lahat ng nilalang dito sa mundo. Wala akong pakialam kahit 12 pa ang mga daliri mo at kahit ipinakanakapang may 2 ilong. Ang mahalaga sa akin ay maligaya sa iyong anak ko. Thank you po. Ang tamis-tamis ng ngiti niya. Nothing could measure up the happiness she felt at very moment. Maayos na ang lahat sa pagitan nila ni Caspian. May basbas na sila ng ama ni Caspian.